panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o housing arm of the BARM. Ngayon po ay ikalabing-anim sa buwan ng Enero taong 2025. At nagkataong magkapareho po yung date, ikalabing-anim din sa buwan ng Rajab 1446 sa ating Hijri calendar. At ito na po ang ating 204th episode ng ating programang MHS Delivers. At ito po ay magtatagal ng isang oras at syempre kabahagi pa rin ang ating programa, ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating pinakaabangang MHS Discusses at syempre ang inyong tawag dito pinaka-exciting part ng ating programa, ang ating KKK bago magtapos ang bawat episodyo natin. Tayo po ay live pa rin sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development BARM. At live din po tayo sa DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Yan po ang official Facebook page ng DXMS. At tayo ho ay live din na pakikinggan sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At ngayong araw na ito, tayo pa rin po ay sinasamahan ng ating kabalay at ating kapwa homecaster. Sa bandang kanan, medyo kulang po yung ating team pangkat sa ngayon dahil yung ating kabalay sa bandang kaliwa ay nasa Marawi City pa kabalay, no? Sa ngayon, sabalit ang ating kabalay sa ating kanang bahagi ay babati na po sa inyo. Good morning, Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Aha. Ayan po ang ating pagbati mula sa ating kabalay na si Ria at makatahanang umaga rin sa ating mga kasama dyan, mga kabalay. Sa kabilang kwarto, sa ating technical room, nandyan po si nakabalay na Almansor, kabalay na Dato Nohads, at syempre si Sir kabalay na Sir Rupert. Ayan ang kapiling ho natin ngayon sa ating episode ngayong araw na ito. At syempre ho, nako, hindi mawawala ang ating mga updates. Mamaya na ini pong maririnig, ini pong mapapanood patungkol ho sa mga pinakabagong kaganapan sa ating ministry sa MHSD, at yan po ay nag-feature, nag-highlight ng ating mga aktibidades na isinagawa ngayong week na ito. Again, today is Thursday
And I believe this is the consolidation no, ng ating mga aktibidades at amin pong ipapaalam sa inyo, ihahatid sa inyo ang mga pinakabagong kaganapan sa MHSD. At nako, Kabalay na Ria, kamusta ka naman sa araw na ito? Maganda. Okay rin. Maganda pa rin. Kagaya ninyo. Okay. Okay na Mukha okay. akong ube ngayong araw na ito. Ube. Paboritong kulay ni Kabalay na Para sa Almansor. mga nakikinig sa radyo, nagmuso si Ate Sally sa kabilang kwarto. Sa kabilang kwarto. Okay. At siyempre, actually, ngayong araw na ito masaya tayo dahil upcoming na po yung ating, di ba? Bangsamoro Foundation Week. Yes, that is right. 5 years? 6 years. This is the 6th Alhamdulillah. round of celebration ng pagkakatatag ng ating Bangsamoro Foundation. Bangsamoro Region ako naman. And next week, para advanced information Kabalay na Ria, no? Pag-uusapan natin kung ano ba ang magiging aktibidades inshallah ng ating ministry in celebration of this BFD. Napaka-advanced na dahil excited po tayo sa ating celebration ng araw ng Bangsamoro. Okay, at tayo ho Kabalay na Ria, mga kabalay namin ay babalik pagkaraan lamang ng ating mga paalala patungkol ho sa umuusad nating programa, Housing Loan Project. Marami ho sa ating mga aplikante na nag-aabang na kung kailan ba pwedeng may award na or makuha nila yung kanilang ina-apply ang housing units under this program. Kabalay na Almansor, please take the floor away. Paki-play ng ating siyam na requirements for a housing loan project. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating napaka-importanting patalastas patungkol ho sa ating siyam na requirements kung paano nga ba mag-apply sa ating housing loan program in partnership with the Pag-ibig Fund. Sa katunayan po, may update tayo ngayon mamaya sa ating balitaan patungkol po sa umuusad nating programang ito para sa mga naghihintay nating mga aplikante. At inshallah, kapag natapos na po ang ating housing unit,
units na renovate na po yung dapat na i-renovate ay talaga naman po may bibigay na sa mga papasang aplikante nito mga housing units na ito. At dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong January 16, 2025 and 16th of Rajab 1446 para sa ating 204th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headlines ngayong araw: paghangad ng pagkakaisa, pagmamabutihan at balanse naging kahulugan ng MHSDOM Year-End Assessment at 2025 Outlook. Ang ating huling headline, MHSD inorient ang mga posibleng magmamayari ng housing unit sa BARM Phase 2 Housing Project. Sa detalye ng ating unang balita, paghangad ng pagkakaisa, pagmamabutihan at balanse naging kahulugan ng MHSDOM Year-End Assessment at 2025 Outlook. Narito si Kabalay na Ria. Nagsilbing mga pangunahing salita ang harmony, amity at balanse na nagbigay inspirasyon sa esensya ng Office of the Minister o OM Year-End Assessment at 2025 Outlook na isinagawa sa Quest Hotel Cebu City noong 10 hanggang 11 ng Enero ngayong taon at pinangunahan ng Office of the Chief of Staff o OCOS. Gamit ang acronym na HAB o HUB na sumasalamin sa mga inisyal ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, ang tatlong salita ang bumuo sa kanyang paalala sa mga empleyado sa paglilingkod sa Bangsamoro habang pinapanatili din ang tamang balanse sa trabaho at personal na buhay. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Ministro Bara ang ayat 77 ng Surah Al-Qasas na ngunit hanapin sa pamamagitan niyaong ibinigay sa iyo ng Allah ang tahanan ng kabilang buhay at gayon paman huwag kalimutan ang iyong bahagi sa mundo at gumawa ng gaya ng ginawa ng Allah sa iyo at huwag ninyong hangarin ang katiwalian sa lupain. Tunay na ang Allah ay hindi nagugustuhan ang mga tiwali. Bilang isa sa mga pangunahing bahagi ng assessment na ibinahagi ni IPS Head John Anthony M. Ocumen, inulat ng mga kinatawan mula sa iba't ibang seksyon ng OM tulad ng OCOS, Internal Planning Section o IPS, Legal and Legislative Liaison Section o LLLS, Internal Audit Section o IAS, at ang Information and Communications Section o ICS, ang kanilang mga nagawa, mga isyong kinaharap, rekomendasyon at ang kanilang paraan ng pagsulong sa 2025 na lahat ay pinagsama-sama ng sekretariat at ibinuod sa dulo ng mga presentasyon na naging dahilan ng madaling pagtugon ng top management. Kumatawan sa kanilang seksyon ang mga tagapag-ulat na sina Nahida T. Jalani, Administrative Officer 3 para sa OCOS, Dato Ali S. Linso, Administrative Assistant para sa IPS, Edison Chris C. Mondrano, Administrative Officer 3 para sa LLLS, Cara Hezelina B. Tabujara, Administrative Assistant 6 para sa IAS, at ang inyong lingkod Joy Ria Bintemran Muhammad, Information Officer 1 para sa ICS. Binigyang diin ni Director General Esmael W. Ibrahim sa kanyang pambungad na pananalita ang kahulugan ng pagtatasa o assessment na hindi na bago sa grupo. Ayon sa kanya at sinabing magkakaroon ito ng epekto sa ministry at sa kapakanan at tungkulin ng lahat sa opisina. Ang tagumpay ng ating tanggapan, lalo na ang Office of the Minister, ay nakasalalay sa kung paano tayo gumaganap lalo na sa napakahalagang panahon na ito na tayo ay gumaganap ng mahahalagang tungkulin ng ating ministry, wika pa niya. Ang estado ng pag-update ng Citizen Charter ng ministry ay tinanghal din ni Attorney Nasiha S. Mamarongkas sa LLS Head. Tampok din sa 2 araw na kaganapan ng OM ang team building activities, raffle draw, reflection sessions,
paggawad ng mga parangal at paglalakbay sa mga natatanging lugar sa lungsod. Tinanghal ang pinakamahusay na tagapag-ulat sa hatol ni Ministro Bara si AO3 Mondrano ng LLLS. Samantala, ang best dressed na lalaki at babaeng empleyado ay sina Hamsari H. Pala at Salembay A. Abdullah, pareho mula sa ICS, ayon sa paghatol ni na Deputy Minister Aldin H. Asiri at Director General Ibrahim. Nagtapos ang aktibidad sa mensahe ni Deputy Minister Asiri na nagpapatunay sa pagkamit ng pangunahing layunin ng OM assessment. Ay pakita at nalaman natin ang mga mahahalagang issue at alalahanin at kasabay nito nakagawa tayo ng mga kaukulang solusyon upang magkaroon tayo ng ating roadmap para sa taong ito. Wika niya bago ang kanyang pangako na patuloy na susuportahan ang OM. Para sa kapayapang pamahay at maunlad na pamuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD inorienta ang mga posibleng magmamayari ng housing unit sa BARM Phase 2 Housing Project ukol sa HOA. Sa pagsisimula ng bagong taon ay sinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang unang malaking aktibidad nito para sa 2025. Ang pagbibigay kaalaman ukol sa Homeowners Association o HOA sa mga posibleng bibili ng housing units sa BARM Phase 2 Housing Project sa Barangay Samba, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang aktibidad ay inorganisa at isinagawa noong Enero 7 taong kasalukuyan sa Surya Hall ng Alnor Hotel and Convention Center at pinamahalaan ng Housing and Human Settlement Division o HHSD sa pangunguna ni Chief Shalahuddin Kosain at inaluhan ng mga interesadong aplikante mula sa iba't ibang tanggapan at mga lugar sa Cotabato City at mga kalapit na bayan. Binati ni Bangsamoro Director General Ismael Ibrahim ang mga kalahok at opisyal na binuksan ng programa sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na intindihin ang ministry habang sinusubukan itong gawin ang lahat ng posibleng pagsisikap upang mapabilis ang proseso sa pagkumpleto ng mga unit sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng mga tagapatupad. Ipinaliwanag din niya ang kahalagahan at kahulugan ng tema ng aktibidad na ang pinakamabuting kapitbahay sa Allah ay ang pinakamabuting kapitbahay sa kanyang mga kapwa mula sa Al-Hadith. Pagkatapos ay inorient ang mga kalahok tungkol sa mahahalagang impormasyon tungkol sa Magna Carta para sa mga homeowners at Homeowners Association sa ilalim ng Republic Act o RA 9904 na isinagawa ni Administrative Officer 5 Abdul Ghaffur Qasim ng MHSD. Ipinaalam niya sa grupo na ang lahat ng asosasyon na ang layunin bukod sa iba pa ay upang itaguyod ang magkakasamang interes at tumulong sa pag-unlad ng komunidad. Bilang mga may-ari ng bahay ay tinuturing na HOA at iniutos na magparehistro lamang sa DHSUD o sa MHSD sa kaso ng BARM. Samantala, ipinaliwanag ni Housing and Homesite Regulation Officer Alea Pundagar ang mga kinakailangang dokumento sa pag-a-apply para sa organisasyon at accreditation ng HOA na kinabibilangan ng Certificate of Incorporation, Authorization of Official Representatives, Bylaws, Code of Ethics, General Information Sheet, Undertaking, and List of Incorporators. Upang maging wasto at matanggap ang mga dokumento, ayon kay Pundagar, dapat itong lagdaan ng lahat ng mga opisyal at dapat notarized. Ang mga proseso at kinakailangan sa pag-apply para sa housing loan sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund ay pinaliwanag naman ni Member Service Officer 3, Engineer Wayne Pagente ng Pag-ibig Cotabato City. Sinabi niya na ang Pag-ibig Housing Loan ay nag-aalok ng mga interest rate na 5.750% bawat taon para sa isang taong fixed period at
6.250% bawat taon para sa 3 taong fixed period, parehong mabayaran ng hanggang 30 taon. Para sa loan na may halagang 1 million pesos, ipinakita niya ang pagkalkula ng tinatayang buwanang amortization na 6,157 pesos and 17 centavos para sa 30 taong termino ng pautang kung saan ang kinakailangang kabuuang buwan ng kita ay 17,591 pesos and 92 centavos. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok tanungin ang mga presenter at ang mga opisyal mula sa MHSD tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanilang aplikasyon na kinabibilangan ng kabuuang halaga bawat housing unit, kung saan napag-alaman nila na ito ay nasa 1.2 million pesos. Ipinamalas naman ni Director Suharto Wahab ng Technical and Regulatory Service ang kanyang suporta sa pagsisikap at tiniyak sa mga aplikante na magkakaroon pa ng katulad na proyekto na maaaring mag-cater sa mga hindi makakakuha ng pagkakataon para sa pag-aproba ng aplikasyon sa Phase 2. Ang aktibidad ay tinapos ni Chief Kusain na umaasa na ang housing project ay magiging isang modelong komunidad at nais umano niya ang mga dumalo ay magiging magkakapitbahay sa mga susunod na araw. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan po ang bumubuo sa ating balitaan. Ngayong 204th episode ang ating programang MHS Delivers. Again, ngayon po ay January 16, 2025 and the 16th of Rajab 1446. At bago ho natin pakinggan ang ating paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects na ating itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mangyaring pakinggan muna natin ang pagbati mula sa ating guest speaker ngayong araw na ito. Siya po ay pakikilala ng ating kabalay na si Ria para ho talakayin ang ating napakahalagang topiko ngayong araw na ito. Kabalay na Ria, sino nga ba siya? Siya po ay walang iba kundi ang Director 2, isa sa ating dalawang service directors ng MHSD na nangunguna sa Technical and Regulatory Services. Isa po siyang environmental planner at registered nagblanko ang utak ko kung anong Rhea. So, isa po siyang environmental planner at isa pang mahabang pila ng mga accomplishments at titulo. Walang iba kundi ang Director 2 ng Technical and Regulatory Services ng Ministry of Human Settlements and Development, Suharto S. Wahab. Welcome po. Assalamualaikum, Sir Swart. Thank you. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Ma'am Sally and Miss Riri. And You're it's welcome. nice to be back here. Yes. And it's always been my honor and privilege for inviting me here for this episode. Yes. And we're delighted to have you, Sir Swart. And thank you so much for saying yes to us. Kahit gaano ka-busy, kabila po ang aktibidades ng TRS. Lalo na po ngayon sa pag-uumpisa ng ating taong 2025. At mamaya, Sir Swart, pag-uusapan natin ang ating napakahalagang topiko na TRS Accomplishments, Challenges, and Way Forward to 2025. Ano nga ba ang ating inaasahan? Mula sa TRS, na binanggit ng ating kabalay kanina, mamaya, Sir Swart, babalikan namin kayo para sa ating MHS Discusses. Okay, thank you so much for the greetings sa ating mga kabalay na subscribers po, tagapakinig at tagapanood ng ating programang MHS Delivers. At kabalay na Ria, tayo ay magbabalik para sa ating IPH at HSF pagkaraan lamang nitong ating maikli, subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Aha. MHS delivers at yan po ang ating maikling paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. And these projects are being implemented by the MHSD across the BARM mula sa ating mainland, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area. Naku, wala pang pangalan ng SGA, no? Sa ngayon. Geographic Area. SGA pa rin, okay. Hanggang sa ating island provinces, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria at ang ating HSF na rin. Didiretso na yan on behalf of our kabalay na Hamsari. Kabalay na Ria, ibigay mo sa amin. Kung gaano kadada dito sa segment na ito, gaano katahimik mamaya sa talakayan. Okay. Dito sa... Alright, so 2-for-1 deal ako ngayong araw nito kasi wala si Kuya Hamsi. Good luck po sa inyong profiling at validation na coverage. Ngayong IPH, pag-uusapan nating madalian ang tinatawag na conflict mediation na ay may training na host tong nakalipas ng NCMF, ang National Commission on Muslim Families na on Muslim Filipinos. Filipinos, yeah. There you go. LCMF. Opo, kasama ang MHSD sa Rabita Al-Khutab Training Center, Poblacion West Baloy, Lanao del Norte, noong January 15. So, ito yung isa sa mga training centers natin actually, I believe. So, itong conflict mediation na ito ay tumutukoy sa isang proseso ng pamamahala ng salungatan kung saan ang isang ikatlong partido tulad ng isang individual, grupo, estado o organisasyon ay tumutulong sa mga partidong nagtatalo sa pagbabago ng kanilang mga pananaw o pag-uugali nang hindi gumagamit ng pisikal na puwersa o gumagamit ng otoridad ng batas. So isa po itong technique kumbaga para hindi na umangat pa ang hidwaan, sa hidwaan kumbaga sa isang salungatan na magmula sa salungatan lamang. Dahil pangatlong partido ang mag-mediate, walang side kumbaga, hindi sila naglalaban, meron silang referee na nag-aasikaso. That's mediation, yes. So ano po itong conflict mediation na ito at paano nga ba ma-manage ang conflict na ito bilang isa sa mga partido na ito. So, meron pong tinatawag na 5 C's ng conflict management mula sa Career Compass. Una sa kanila ay circumvent. So, kailan tayo umiiwas? Kailangan nating piliin ang mga laban. Kung hindi mahalaga ang issue, iwasan na lang makipag-away. That's right. Stress lang yan. Pangalawa, concede. Umamin tayo kung ang issue ay mas mahalaga sa ibang tao. Kailangang mapanatili ang pagkakaisa. So, kung hindi rin ganun ka-importante yung issue sa'yo, mas importante sa kanila, paminsan mas magandang umatras na lang. Pangatlo, compromise. Kailan tayo magkompromiso? Kailangan natin ng solusyon na hindi bababa sa minimal na katanggap-tanggap sa lahat. Kailangan mabilis ang pansamantalang solusyon sa isang mahalagang issue. Pang-apat ay compete. Makipagkompetensya tayo kung kailangan ng mabilis, mapagpasyang aksyon ang kinakailangan. Isang hindi sikat na desisyon ang kailangan gawin sa isang mahalagang issue. So, usually for emergency response, wala na tayong oras, kailangan agad ang decision making. And finally, collaborate. So, kailan tayo kailangan magtulungan? Kailangan ng lahat
ay manalo. Dapat masiyahan ang lahat ng partido. Naghahanap ng mga pangmatagalang solusyon. At yun po ang ating 5 C's for conflict management. Tungkol sa ating conflict mediation training, inshallah, mas marami tayong detalye tungkol sa kanya sa susunod na mga episodyo. Pero yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. At inshallah, magagamit nyo rin po yun. Kahit sa araw-araw lang din na kaganapan. Even sa araw-araw na pamumuhay sa inyong pamilya. Kadasan hindi within the talaga family. maiwasan na may salungatan ang isang pamilya. Na yan ang nagbibigay ng flavor sa bawat araw natin. Yung challenges na yan na kinakaharap natin at binibigyan ng solusyon, flavors of life yan. Okay? Kabaydari at yun yung IPH, no? Yes. Didiretso ka na ba sa iyong HSF? Pwede. Okay, Sa sige. ating segmentong HSF, meron po tayong magaganap na free vaccination for pneumococcal at flu. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Inabangan Foundation ko yan. Day, ang clinic sa ilalim ng Office of the Chief Minister ay nag-aanyaya sa lahat na sumali sa 2-day mass vaccination campaign. Kailan? It will be on January 22 hanggang 23. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City bilang bahagi ng Bangsamoro Foundation Week celebration. Mashallah. So, open po sa lahat. Libre. Bakit? Yung flu, I like that. You like the vaccination flu? The vaccination yan, not the flu. Okay. So, open po sa lahat. Bata man, matanda, young at heart, young in soul. Parang kami ni... sige. Ba't mo dinamay si Sir Ay, Short? parang kami na yan. Young at heart. At whether malusog ka man o may niraramdam, pwede po kayo magpabakuna. Pero bakit nga ba kayo magpabakuna? Dahil kailangan nating protektahan ang ating Ipaintindi mo, sarili Kabayan, yes. at ang ating mga mahal sa buhay mula sa malubhang sakit. Bawasan ang panganib ng pagkalat ng mga impeksyon sa ating komunidad at palakasin ang ating kalagtasan sa sakit at pangalagaan ang ating kalusugan. That's right. So, magsama-sama tayo at gawin ang hakbag na ito tungo sa mas malusog na Bangsamoro. Ulit, January 22 to 23, which is next week. Kita-kits po kung hindi pa po kayo nagpa-vaccine for pneumococcal at flu vaccination. So, itong pneumococcal, para po ito sa tipong plema or lung issues. Yeah. At ang flu Pneumonia. naman, pneumonia. Yes, that's At right. ang flu naman ay yung sakit na lagnat at mga ganong klaseng mga sipon at ubo. Kung need nyo po ng mas detalyadong explanation kung para saan ang vaccination, pwede din po kayo magbisita sa lugar at pwede kayong magtanong sa mga nagbabahagi ng vaccine Yeah, sa they can araw also na yun. visit MOH. Yes, at Yeah. MOH, yes. So yan, kita-kits po. SKCC, January 22 to 23. Yes, mashallah, alhamdulillah. Napakaganda po ng ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na ito. Yung ating HSF na yan, kung atin pong palalawigin ang ating usapin patungkol dyan, importante po yun. Kung hindi pong napapansin, karamihan sa mga dahilan ng pagkaka-ospital ng matanda, bata, pneumonia. Yes. Diba? Kabalay na Ria. At kung inyo pong mapapansin, ang sipon ngayon, kahit uminom ka ng gamot, napakatagal matanggal. Ang flu, ang tawag, ano bang cough sa Tagalog? Ubo? Ubo. Ang ating pag-ubo, kapag tayo po ay nakaanas dyan ngayong mga araw na ito, napakatagal pong mawala. Kahit umiinom ka ng gamot. Yung nakausap ko nga kahapon, sumakay ko ng habal-habal, Kabalay na Ria, ng motor. Yung driver ng motor sabi niya, "Bay, inabot na ng 1 buwan, hindi pa rin natanggal ang aking trangkaso, ang aking ubo." Kaya't mahalaga yan. Yung ating bakuna na yan, seize the opportunity para magpapakuna tayo. Libre po ito. Pagkamahal-mahal po nito pag binabayaran sa mga private na clinics. Kaya ito na ang pagkakataon natin. At yan ay during our Bangsamoro Foundation Day celebration. Okay. Thank you so much again, Kabalay na Ria. At ngayon tayo ay dadako na sa ating isa ho sa pinakaabangan natin bilang mga taga-subaybay ng ating programa, ang ating MHS Discusses. At gaya nga po ng ating binanggit kanina, ang ating topic ngayon ay ang accomplishments, challenges, and way forward to 2025
ng Technical and Regulatory Service o TRS. At narito, wala na pong patumpik-tumpik ang mismong direktor ng TRS ang kasama natin, kapiling natin sa ating episode ngayong araw. Nagbabalik si Director Suharto S. Wahab. Marami po yan. I-search niyo po sa aming Facebook page. Malalaman niyo kung ano yung mga continuation ng pangalan ni Sir Swart. And of course, AKA, also known as Sir Swart. Sir Swart, kamusta kayo ngayong araw na ito? Before ang lahat, magkataanang umaga Yes. sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Actually, kagagaling lang namin sa kahapon sa Dato Hopper. Yes. Dahil sa nag-attend kami na kanilang public hearing. And ang Inshallah. pinakamaganda na siguro na nakuha namin doon ay nakapa-vaccine kami ng Ano yan? pneumonia. Nauna pa si Sir Swart. Si Ma'am Leek, natakot pero nagpa-vaccine pa rin kami. That's right. Alhamdulillah. It's So, an opportunity. Nako. 5 years yun, so medyo matagal-tagal yung Yeah, that's right. period. Sino nag-conduct, Sir Swart, ng Yung sa vaccination? barangay health unit nila. So, mismong venue ng public hearing Yes, doon lang sa sinagawa. malapit lang. Pero doon sa venue, nandun yung mga healthcare providers natin. But yet, flu lang ang meron sila. So, kinakailangan namin pumunta doon sa health center nila para sa pneumonia. Pneumonia, yeah, mashallah. Ang galing-galing. Nako, sir, Maganda yun kami. ang blessing nyo. One of your blessings ngayong taon na ito. And, Sir Swart, can you give us siguro mga konting impormasyon kung ano nga ba itong public hearing na yun yung pinuntahan? Actually, itong public hearing isa sa mga last process ng ating planning process para sa pagbuo ng isang comprehensive land use plan Okay. ng isang municipality. Kung saan? So, alhamdulillah. Anong ginagawa sa public hearing, Sir Sa Swart? public hearing ay pinapatawag lahat ng mga stakeholders, lahat ng mga apektadong mga mamamayan Okay. doon sa ginagawang comprehensive land use plan. Doon ay pinapaalam sa kanila kung ano yung plano para plano ng munisipyo para sa kanila. Dahil Okay. ang plano ay para sa tao, hindi para kung kanino man, kung hindi para sa kanila yung plano. That is right. Kaya nga pinapatawag sila para ipaalam sa kanila at makatulong sila sa pagpaplano Yun. ng kanilang komunidad. So yung mga additional inputs nila ay i-integrate doon, no, sir, no? Sa CLUP na gagawin ng bawat munisipyo. Okay. So, okay na okay pala si Sir Swart sa araw na ito, kahit na super busy. Kamusta naman po, Sir Swart, ang TRS sa ngayon? Currently, ang TRS ngayon is we are very much ready. Kaya na napasabak na kami kaagad sa work. Then currently ginagawa ng aking mga division yung Yes. work and financial plan namin. Nako, madugo yan. For the year 2025. And I'm also happy to share na significantly nagkaroon ng increase ang budget ng TRS. Mashallah. From 13 million kami noong 2024 at meron ngayong 2025 ay meron kaming 15 million or meron kaming 14% increase in budget for Wow, the TRS. mashallah. So, alhamdulillah, and we are looking forward na sana ma-implement namin ng maayos ang aming POPs for And you the deserve that, 2025. Sir Swart. Inshallah. You really deserve that. Okay. Sir Swart, nabanggit niyo po yung divisions under the TRS. Ano ba itong mga divisions na ito? Kamusta naman ang structure ng TRS? Alhamdulillah, ang base sa ating Bangsamoro Administrative Code ay meron akong dalawang division. Meron kaming yung ILOD or Environment, Land Use and Urban Development Division, as well as yung Monitoring Evaluation Division. Dalawa lang. Yes, dalawa based sa admin code. But however, last year, although unofficially, na hinawakan ko muna ang yung Policy and Regulatory Division. Okay. However, hindi siya official dahil ang very intention lang talaga namin is to capacitate lang yung mga staff nung PCRD ba? PDCRD. PDCRD. So, Yes. then ngayon bumalik na yung ating division chief, so binalik ko na siya sa OMS ang PDCRD na division. So, nandun na sila ngayon sa OMS na actually ang PDCRD ngayon. So, for the year 2025. Bumalik na po ngayong taon. No? Nabanggit ni Sir Dems nung siya yung guest ng last
Okay. Naku, na nabanggit niya. nahalatang hindi ko napanood na kung ano. Okay. So yun lang din ang both division ay meron ding talagang significant din yung Yeah. budget increase nila. For the Mashallah. monitoring and evaluation, meron kaming from 3.8 nag 4.3 na ngayong 2025 and nagkaroon kami ng parang increase na 12%. And for the ELOD, medyo mas mataas-taas ang increase ng budget namin for this year. Meron kaming 15% na increase for the ELOD budget. So alhamdulillah at ito ay malaking tulong sa pag-implement ng aming mga programs and collaboration din with the local government units. Yeah, that's right. Tinan mo nga naman, bunga ng mga walang tulog, walang pahinga noon na paggawa ng ating budget proposal. Yan na po yung bunga niya, ang pag-increase ng 15% ng ELOD at 12% naman ng monitoring and evaluation. Sir Swart, yung ating percentage increase sa ating mga budget, ano ang paglalaanan nun sa tingin niyo po under these divisions ng TRS? For the ELOD, as usual pa rin yung regular programs pa rin namin on technical assistance with the local government units. And currently kasi as compared to last year, 2023 namin, meron kaming 83 LGUs na assist sa pag-formulate ng aming CLUP. Then ngayon ang total na lang namin for 2024 is 46. So there is a significant decrease. So but however, this decrease ay hindi lahat ng decrease ay mayroong negative implications. Yeah, that's right. This is also positive because on the other hand naman, marami nang nakapag-submit ng kanilang draft ng CLUP. At the same time, marami na rin nakapag-public hearing. So ibig sabihin, noong una marami kaming nire-render ng technical assistance, ngayon pakonti because they were already capacitated. Umuusad yung mga That's why yun yung nakikita. So hindi lahat ng pag-decrease ay may negative implication. Hindi lahat ng pag-decrease ay pangit. Okay. Or hindi maganda. Sa case na ito ng pag-decrease number of LGUs ay maganda po ang implication. Di ba, Sir Swart? Ibig sabihin, yung mga naunang na assist nyo technically, ay ngayon ay talagang nag-level up. CLUP and marami na rin po tayong nakapag-conduct na ng public hearing. Yeah, that's right. MashaAllah. Naku, napakagandang mga accomplishments. How about sa monitoring and evaluation? Ano yung paglalaanan pa ng additional funds? Sa monitoring and evaluation, more on compliance monitoring muna kami ngayon dahil pinag-igting namin ngayon yung monitoring evaluation sa ating mga projects. Yeah. Because out of actually meron kaming report which is hindi pa namin siya na-present sa top management. Yeah, that's right. But meron din kami doon mga significant na findings. Currently meron tayong 80 na projects ng MHSD. Okay. But only 52 pa lang yung na monitor namin. Mga 65% pa lang ang aming na monitor. Okay, so may kulang pa mga ngayon ako sa math, 35% na i-monitor yung continue natin ngayong taon na ito. Inshallah, as per Sir Swart. And nako, Sir Swart, ito na yung parte o bahagi na we need to be more specific, no? Sa ating mga accomplishments, sharing sa ating mga tagapakinig. Sa ngayon, Sir Swart, kamusta na po ang estado ng ating mga proyekto under TRS o yung ating activities? Saan po ba yung mga locations ng ating mga ginagawang technical assistance and everything under the divisions ng TRS sa ngayon? Kamusta na po sila? For technical assistance naman natin sa CLUP, currently out of 125 na LGU, meron tayong 35 na merong CLUP. Okay. And the rest ay wala pa. And ngayon, ang karamihan sa ating may CLUP ay from the province of Maguindanao, Del Norte and Del Sur. So sila ay medyo compliant lang din. And sa humahabol na rin po, inshallah, sana makahabol ang ating island provinces this year. So as to specific, medyo mahaba-haba kung mag-specific ako. Summary lang. But dito sa ating siguro magbigay lang ako ng out of for SGLG as an implication of the CLUP assistance siguro is SGLG. Yes, for 2023 kasi meron tayong 28 na
awardee from BARM. Mhm. This 2024 ay meron lang tayong 29, isang province and isang city lang din. 29. Yes, 29. But however, I would like to emphasize na for the 2024, napasok ang ating dalawang municipality sa ating Salana, which is Butig and Kapatagan. Mashallah, So, okay. alhamdulillah, may mga bago na nakapasok sa SGLG Mhm. and napasok na rin po sa ngayon ng DBS, Dato Saudi Ampatuan ng GSKP. Mhm. Ito sila po, itong DBS ay humabol ito sila, nagka-public hearing na rin po ito. Ang Butig and Kapatagan ay nakapag-render rin po tayo dyan ng technical Yeah, assistance. that's right. Ang Dato Saudi po ay last December sila nag-public hearing and alhamdulillah nasa pilok na yata ito ang kanilang CLUP, and of course ang GSKP na nag public hearing na rin sila last December. Pati GSKP. Yes, napasok na yun. Yung Yes. mga napasok ngayong 2024 na wala noong 2023 na SGLG. Okay, so meron pala mga humabol, no? Yes. Last year. And Sir Swart, para ho maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa, bigyan mo kami ng ano ba sir ang kagandahan ng SGLG na ito? Bakit yung ating mga local government unit ay naghahangad na makuha itong SGLG na ito? Actually, itong SGLG ay program ito ng DILG, MILG. Actually, isa lang sa tinitingnan sa parameters ng daayang land use o sa comprehensive land use plan, because ang comprehensive land use plan, isa ito sa dalawang mandated plans. Yeah. Ito lang ang dalawang mandated plans natin ng CLUP and CDP. CDP, Yan lang okay. po. Kasi yan yung ating pinaka mother of all plans, ang CLUP. That's right. So, ang anak lang niya yung CDP. Anak nito. Okay. Ayan, ang May anak family niya. tree tayo. So, anak niya yung CDP. Ang isang munisipyo ay, kung isang munisipyo ay nakapasok sa SGLG, ay nakikita na indicator yun na mayroong development sa isang lugar. That's yun, right. Yun yung sa kabuuan, mayroong development and maganda yung leadership Yun, doon that's it. sa municipality. Yeah. At the same time, ito ay kung maging awardee ka o mananalo ka sa SGLG, ay meron ding mga premyo ito at malalaking premyo ito. Usually, Projects ba? Yes, it Pera. is actually in cash. In but cash. usually, ginagawa nilang project sa kanilang Yeah. municipality. That's Hindi right. nila hati-hati o ano, but ginagawa nilang project dun sa kanilang municipality. So, minsan, in-improve nila yung kanilang mga facilities Yeah. para sa kanilang mga, para sa community. Sir Swart, ano nga ibig sabihin ng SGLG? Seal Seal of... of Good Local Governance. Okay. Mashallah, napakagaling, no? SGLG. Doon pala sa pangalan, alam mo na eh. Seal of... Maraming nakuha Good ang BARM local nung last governance. na awarding. Maraming municipalities Yun yung na sinabi ni BARM. Sir Swart kanina, at mga may pumasok na humabol. Oo. Dahil nakuha nila yung isang requirement na nangyari dahil sa technical assistance na ibinigay ng TRS under the ILUD. Ayan. I believe may discussions before na parang gusto nyong i-recommend na gawing requirement ang CLUP para sa considerations ng CGLG? SGLG. SGLG? As a requirement siya, di ba, Sir Swart? Actually, Yeah. isa sa mga requirements Yeah. hinahanap yan during SGLG. Pero hindi kailangan ng complete CLUP para makakuha ng SGLG. Yes, hindi naman. Right. Kung ongoing na yung kanilang technical assistance and yung naka-public hearing na actually Check na. nagbibigay tayo ng mga certifications Okay. lang na ongoing ang technical assistance. Mm. So yun naman ang pinapresent nila doon sa mga SGLG evaluators para magkaroon ng corresponding points There you go. sa kanilang assessment. Okay. So they are requesting certification from the MHSD. Yes. Wow. Okay. Yun kasi yung kumaga official. May iba pang Na agency. ministries or agencies na makabigay ng certification na yun? Parang wala na. For technical assistance, dito lang talaga sa atin kasi tayo lang usually nagre-render ng technical assistance na government line agencies. Yes, that's right. Sir Swart, sa pagkasagawa ng mga aktibidades, no, mga projects natin or yung mga implementations under TRS, sino ba yung mga salient partners natin dito sa aside from the local government units na atin pong binibigyan ng technical assistance? Meron ba kayo mga kapartner na mga agencies?
Usually, ang kapartner lang talaga natin, mostly dito isang from the Department of Human Settlements and Development. Okay. Sila ang kaagapay natin dahil meron din tayong memorandum of understanding na kung kailangan natin yung kanilang technical expertise ay sinasama natin sila sa mga technical assistance. Mapapansin ninyo na kung sa ating mga technical assistance na merong mga taga DSOD na ating mga resource person para i-share yung kanilang experience doon sa iba't ibang region. Although naman ang context natin dito sa BARM is different, but we want also to learn from the best practices from different regions. Yes, that's right. And I have witnessed that, and I'm sure Ria has also witnessed this partnership between the MHSD and the DHSUD. And sabi nga nila, Sir Swart, kung tamang sila sabi ko, yun yung pangungopia na mabuti. Diba? Yung mga best practices ng hindi naman siguro ito parang exam na. Benchmarking. Hindi ka pwedeng mangopia. Yung mga magagandang bagay, magagandang implementation strategies, pwede mo yung kopyahin for the benefit of your constituents sa lugar. Ayan. And so far, Sir Swart, in the implementation process, or yung during the course of your implementation of your projects or your activities under the TRS, have you encountered some challenges along the way, Sir Swart? May mga hamon ba kayong kinaharap during 2024 as experienced? Actually, that's kung walang challenge actually ay hindi siya normal. Normal boring talaga. Which is part of our work, part of the system yung challenges. Of course, marami kaming challenges na na-encounter, but we're trying our best to manage those challenges. Ang una-una talagang challenges is, this is true to all ministries and line agencies, is yung mga kulang ang mga data ng mga ating local government units, and dito sila nag-struggle talaga sa pangangalap ng mga datos na which is hindi siya ganun kadali, lalo na doon sa sectoral natin, because ang paggawa ng CLUP ng plano ay hindi po gawain lamang ng isang tao. This is a teamwork, and that's why tinatawag nating sectoral, kasi dapat kaagapay lahat. Isa sa reason bakit nagpapatawag tayo ng public hearing, kasi dapat nandun lahat ng sectors, youth sectors, the women sectors, the indigenous people sectors as much as possible, the elderly and the PWDs are also being considered in the formulation of comprehensive land use plan. And yung mga datos na yun minsan ay medyo hindi pa masyadong established sa ating mga local government units. Pangalawa naman sa technical assistance ay yung participation, minsan mahaba kasi ang module natin hanggang module 6. Okay. So usually ang pinapadala during the first module ay ibang tao na naman pagdating sa second module. Yes, I have witnessed that. So medyo struggle na naman because mag-start na naman from parang module 1 again. Walang continuity. Kasi walang continuity. So isa na yan. Then yung iba ay meron tayong mga poor na internet connection, especially sa mga island provinces, which is kailangan natin yun sa ating mapping activities. Kailangan natin na ma-establish na internet connection. And also sa ating mga local government units, meron din kulang din sila ng mga equipment and facilities such as laptops. Minsan pumupunta sila sa amin na wala mga laptops. Kung may laptops man ay mga outdated, so hindi makakaya sa aming mapping activities. So isa na rin yan. And yung iba ay siyempre kulang pa talaga ng technical knowledge ang ating mga ibang local government units, especially on mapping. Because even as continuous pa rin ang learning namin, Ma'am Sally. Hindi ibig sabihin na nandito kami yung nagre-render ng technical assistance, ay alam na namin lahat. Nagle-learn pa rin kami everyday, learning. And also, ito ay two-way process na rin. Minsan during technical assistance, ay nagle-learn din kami from them. This is a two-way process na nagle-learn. And for the naman sa ating monitoring and evaluation, yung limited yung staff daw nila sa workforce, so medyo limited lang din. Even sa ilod actually medyo maliit lang yung manpower namin. Then yun,
then meron din kami mga sa logistics na rin, yung may mga lugar din na medyo mahirap puntahan. So correct. isa na rin yan sa mga challenges natin. And especially sa island provinces, medyo expensive actually mag-monitor doon dahil ang lalayo pa. Yung island provinces talaga yung talagang doon sa mga kailangan magbarko, mag-speedboat ka speedboat, pa na that's right. buwis buhay. Tungkol sa lack of manpower. Last year may ginawa na nagtulungan ng Ilud at I believe it was PDCRD na parang naga-exchange kumbaga or double team yung isang tao sa dalawang divisions. Ngayon na nabalik ng PDCRD sa OMS, are you still doing that? Yes, actually, still. Sabi ko naman, hindi naman ibig sabihin na nabalik na sa OMS. Disconnected na. Actually, kasama pa rin, sabi ko, nandito pa rin kami to collaborate, to help the PDCRD para sa kanilang mga activities. And ready naman kami mag-assist because this is actually a collaboration pa rin. Yes. Dahil halimbawa, doon sa kanilang mga activities, sa kanilang registration and licensing, pag merong nagpa-register sa kanila, ay i-endorse nila sa amin for validation, for monitoring and evaluation. Titingnan namin yung doon lumalabas yung compliance monitoring. If that subdivision or projects in compliance sa ating BP 220. That's right. So, yun yung tinitingnan namin. As well as nag-comply ba siya doon sa provision namin also sa land use, such as yung mga open spaces and yun, mahalaga yung open spaces na para kasi magkaroon din ng check and balance, kaya nandun kami. Kasi hindi naman pwede na isang division ay sila na yung nag-implement tapos sila rin yung magmo-monitor. So, para ito may check and balance, that's why kami yung monitoring arm din ng MHSD That's para right. across all divisions and the ministry in general kami po yung nag-monitor. Iba ang monitoring ng per division, but kami is overall performance monitoring kami ng performance ng buong ministry. Yeah. That's right. Nako, kung walang monitoring, hindi malalaman yung dapat na i-improve, no? For more effective and efficient results ng ating mga implementations ng ating mga projects. Yan po ang sinasabi ni Sir Swart, actually, ang importance ng monitoring at evaluation. Sir Swart, with all these challenges na inyong nabanggit sa amin, sa ating episode ngayon, generally, ano yung mga ginagawa niyo? Para kahit paano ma-address natin yung mga challenges na ito. Actually, itong mga challenges na to, no, kagaya na sabi ni Mr. Riri kanina, ay nagkaroon nga kami ng collaboration with other divisions. Sa TRS naman that's why we call it one TRS because yung trabaho ng isa ay trabaho din ng isa. So may collaboration. And even sa ating policy and regulation division ay meron din part pa rin sila ng team sa pag-review namin ng mga CLUP. So part pa rin kasi para gusto rin namin na malaman din nila kung ano yung nilalaman ng CLUP. At the same time, we assign them per sector. Halimbawa, meron din mga staff sa policy na inahandle niya ang social sector. Actually nga, even sa province, si Mamos nga sinasama natin sa member nung TWG on infra. Siyang infra. So, it is really a collaboration. Yung talagang strategy namin kung sino yung makakatulong at merong technical know-how ay talagang ini-engage namin at the same time para ma-improve din yung technical knowledge nila as they review our plans. How about the data? Problem, Sir Swart. Saan ba usually kinukuha ng LGU itong mga datos na ito na kailangan nila? Actually pagdating sa data, yung usually kasi ang nangyari during technical assistance, halimbawa, yung technical assistance ay na-held siya sa halimbawa Davao. So at the maximum, usually ang LGU lang, they can only send 5 participants, which is very limited lang. So hindi nila lahat dala ang data. Yun. So, that's why we strategize na we immerse dun sa LGU yung mga aming mga single approach. Kami na mismo pumupunta sa LGU. One-on-one? Yes, one-on-one. So, pagdating namin sa LGU, mahalaga na nandun lahat ng sectors. So, mahalaga. So,
ang during the workshop, kung sino naman ang kailangan namin na, halimbawa, kailangan namin si protection sector, so nandun si Chief of Police, nandun si Bureau of Fire. Yeah. So, tinatanong na lang namin kung ilan ang sundalo, ilan ang pulis mo, meron ba kayong vehicle, meron ba kayong building, meron Nako. ba kayong kusina, ilang square meter ba yan. Talaga makuti po yung Oo, datos. makuti. Tapos, Oo. titatanungin namin kung flood prone ba yung area mo. So, very makuti kasi yung mga data na yun, which is sila lang ang makaka-provide because Correct. every LGU are unique. Hindi kami pwede magagilap ng data kung saan-saan man. Sa ibang LGUs kasi Yes. iba yung kalagayan. Iba. Oo. So, dapat sa kanila mismo manggaling yung data. So, hindi pwede. So, ang in-encourage na lang talaga namin sila na to have their own data. Parang, Okay. kaya nga nandun kami kasi to guide them paano mag-gather na rin ng data. And also, itong ating Monitoring and Evaluation Division ay may ongoing na rin na partnership with the CRS para That's right. para ma-enhance pa yung ating monitoring and evaluation, especially on data gathering. At naka-embed na rin sa ating website, di ba, Kabalay na Ria, yung ating monitoring ng ating infrastructure Yes, projects. infrastructure At saka projects. at CLUP tracking Yeah. status. parang it's just a click away. Shoutout kay Kuya Mir na Yes, that's right. oversee nung technical nun. That's right. And Sir Swart, nako, parang almost complete na po yung mga impormasyon na naibigay nyo sa amin sa araw na ito. Ito lang ang gusto namin malaman pa. Ano na ang ating ating magiging takbo for 2025? Okay, for 2025 ang direction namin ay Yes, we yes. call it Sustain 2025. Sustain. Yes, Nako, ito that's naman ang what we call it. exciting. Ano nga ba itong sustain na ito? So itong sustain namin ay strengthening housing and settlement programs and institutional capabilities. So yan. Then Strengthening. on Sige. urban and regional planning enhancements for sustainable growth. Yan yung naman. You, okay. And for our S? S naman, settlements that are inclusive, resilient, and adaptive to climate change. Mashallah. Because yan yung kuha natin ngayon is maraming mga mga calamities na That's nangyari right. sa ating mga lugar. Hindi maiwasan. So for the T naman ay tinatawag ng technical assistance for LGUs and Yun. stakeholders in planning, zoning, and compliance again. Then Sige. of course yung I natin is we have the innovation through green technologies, disaster resilient designs, and digital tools. So Mashallah. ito ay collaboration din. Ito ay program ng land use but it has implications din sa ating housing, sa ating sa disaster, Yeah. doon sa monitoring natin on digitalization. So in general na ito siya, Ma'am Sally, hindi Okay. lang po talaga dito sa TRS but also part kami Yeah. nung innovation. And of course, yung pinaka-last na yung N. N natin is networks through partnership, yun na marami tayong partnership, Yan. capacity building, and community engagement. So ito na yung mga ginagawa rin natin actually ito. Actually ito ay applicable din ito. It can be also a direction of the Ministry of Yeah, Human that's Settlements right. in general because this is very comprehensive na direction for I think it 2025. encompasses Yes. yung mga activities natin. Sir, so balikan ko lang yung A. Ano yung A? Sana ba yung T and then A. Di ba? Sustain. yes, doon yun siya sa technical assistance. There you TA. go. Okay. Siyempre, 2 words naman yun eh. Technical assistance. Sustain. Okay, there you go. I got it. Sir Swart, kukupihin namin yan, ha? Okay. So, yun yung way forward to 2025 ng Technical and Regulatory Yes, that's right. Service. At dahil 12:04 na ang ating oras, lumampas na naman tayo sa ating alas 12 na cut-off ng ating bawat episode. Sir Swart, we would like to hear from you. Ano ang ating mensahe sa ating mga tagapakinig, sa ating subscribers, sa amin at sa atin sa MHSD? Siguro, being na sa Technical Regulatory Service, siguro sa mga ating mga komunidad ay maging mapagmasid na rin po tayo at disiplina ang pinaka Yeah, nangunguna nating i-inculcate sa ating mind. Because ang Ministry of Human Settlements ay being also the
mandated para sa ating mga urban planning and development, That's right. ay dito rin po natatalakay din po natin dito yung mga paano ang paglalagay ng ating mga paggamit ng ating mga kalupaan. Mhm. So, paano ang ating mga traffics? Paano ang ating mga drainage? Mhm. So, pinag-aralan din po dito. So, disiplina lang because kahit na maglagay pa tayo ng maraming kalsada, Mm. kung walang disiplina, hindi pa rin Totoo yan. natin ma-address ang traffic. Yeah. Sa baha naman siguro ay disiplina pa rin Mhm. sa pagtapon ng ating mga Totoo basura yan. Mhm. para mag-clog ang ating drainage, sa atin din bumabalik Totoo. yung mga yung bumabalik yung calamity. So that's why siguro for me mas mahalaga talaga yung disiplina. Totoo yan. Hindi I yung agree. actually yung iba motivation, but still motivation kasi is motivation if you're happy, but if you're disciplined, kahit ano pa man ay disiplinado Yeah. ka, because Kahit when you challenged ka, yes, yeah, but that's when you are, kung motivation ang titingnan natin, kung hindi maganda, hindi ka na motivate. Totoo, totoo, Sir But yet, Swart. kung disiplinado ka, kahit anong challenges pa yan, parang kung discipline ka Oo. ng tao, parang stick ka doon. Yes, that's right. So siguro yun lang, pagtutulungan lang sa community as well as sa ating mga sa BARM in general, na kung ano yung mga programa ng BARM ay atin na pong suportahan, That's dahil lahat naman po nitong mga programa natin ay para naman po ito sa ating lahat. Totoo yan. MashaAllah, alhamdulillah, very well said from our guest speaker ngayong episode natin. Sir Swart, ito po ang ating 204th episode ng ating programang MHS Delivers. At si Sir Swart nga po ang kapiling natin sa ating episode ngayon, kung saan pinag-usapan natin ang napakahalagang topiko. Nako, itong TRS na ito ang tumitiyak ng sustainability ng lahat ng mga proyekto pong ating ipinapatayo sa ating mga munisipalidad, mga bayan po sa bawat probinsya ng ating rehiyon. Kaya't napakahalaga po ng kanilang ginagawang responsibilidad para sa bawat pamilyang Bangsamoro. In partnership with the local government units at yung kanilang mga partners, DHSUD, at iba pang ahensya na tumutulong po na ma-ensure na makuha natin ang ating mga minimithi under this service ng Ministry of Human Settlements and Development. Yan yung TRS. At dahil dyan, tayo po ay nagpapasalamat ng marami again sa ating guest speaker ngayon, Director Suharto Wahab ng Technical and Regulatory Service. Inshallah, hindi pa rin po makakapagpaalam si Sir Swart dahil iimbitahin pa rin natin sa ating mga susunod na episodes kapag kailangan natin ang mga detalye mula sa TRS. Okay? Kabalay na Ria, ito na ang pagkakataon natin at 12:08 na po ng tanghali upang pakinggan ang ating mga katanungan, Magic 3 questions under our KKK na huling bahagi ng ating programa. Kabalay na Ria. Basahin natin ang comment section. Yes, that's right. Before we do our KKK, ano nga bang ating mga comments sa ating Facebook Live? Starting with Ma'am Kadigya Rahman Abdullah who says watching. Yes, thank you. Says nasinundan ni Sir Ajib Diodin. Alhamdulillah, another Thursday, another episode. Salam po mga kabalay. Salam, kabalay na Waalaikumsalam. COS at Chief of Staff. Yes. And our beloved intern Darren Chester Libot, ex-intern pero still beloved. Yeah, Good morning that's right. mga kabalay, Ma'am Sally, Ma'am Ria. Shout out po for your formerly OJT student from Cotabato State University. Watching all the way from Ramon Magsaysay Memorial Colleges, Marbel Incorporated, Coronadal City. Layo nang narating ninyo. Wow, South mashallah. Cotabato Office of the Registrar. Diyan ka na ba working, Darren? And we have Congratulations. Kakamay, Kabo Abdul Malik bin Musa. Also, Assalamualaikum, watching from Al Madina, Al Munawwara. Nabasahin mo rin ang Arabic. Okay. Sir Swart, kaya mo basahin? Surrender. Walang balas. Ay, balis pala. Okay. And then we have Ate Hyra. Assalamualaikum mga kabalay. Hyra Ali. Waalaikumsalam. At ang ating nasa validation ngayon sa Marawi, Hamsari Pala, Jasmine Ahmad Langgi. Sabi ni Kuya Hamsi, Assalamualaikum mga kabalay, watching from Iligan City. While volleyballing. Samantala, si Ate Jazz ang sabi, watching from Marawi City. Naghiwalay kayo? Bakit kayo nagkahiwalay? Sige.
And then Alamin Ate natin. Lick, ang ating Ilod Chief. Lick Makapantar, salam sa pinaka-cool na boss namin. Cool na cool. Mashallah. Okay. Hindi ko rin yung aircon lang nararamdaman ko. Sige. Bumalik si Dars, same message na rin kanina. And we have Kuya Adan Abdullah watching from TRS. Nako, dapat. Na sinundan ni Ate Cha, Mrs. Pandi, salam mga kabalay, and Sir Swart watching from RO. And then we have Kuya Thank you, Mir. Mamski. Assalamualaikum watching from Ilud Division. Thank you po, Sir Director, for always motivating and inspiring us. Your Yeah. leadership and encouragement drive us to give our best every day. Mashallah, correct grammar pa. Tinan mo nga naman, no? Magaling, ha? hindi na talaga mag-chat dito sa Kuya Mir ba? Sige. And of course, we have Sir Bim Singson. Assalamualaikum watching from TRS. Yes, mashallah, alhamdulillah. I'm sure all of them at the TRS ay nanonood sa ating episode ngayong araw na ito. Thank you so much. At Kabalay Daria, ibigay mo na sa amin ang magic 3 questions. Alright, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at welcome po sa ating segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay... Sa dalawang divisions na officially under TRS, magbigay lamang ng isa. So kahit something significant lang sa division na yun na pangalan, hindi nyo kailangan ibigay ang full name, kahit abbreviation lang. Yeah, Okay lang that's yan. right. And second question, merong isang division na officially nabalik na sa OMS from TRS. Ibigay ang pangalan ng division na iyon. Kahit abbreviation Acronym lang, acronym, or kahit acronym. acronym lang or something definitive doon sa division na iyon. OMS. Okay, sige. And third question, may binigay po na abbreviation si Sir Swart para sa Sustain 2025. Sinulat ko yan. Magbigay lamang ng isang kahulugan na isang letra ang kahulugan sa salitang sustain na Ang dami ng iyon. choices, ha? S-U-S-T-A-I-N. Exactly. Yes. So ulit, first question, magbigay ng isa sa dalawang official divisions ng TRS. Pangalawa, ibigay ang pangalan or acronym ng division na naibalik officially sa OMS from TRS. And third question, magbigay ng isang kahulugan isang letrang kahulugan ng Sustain 2025 ayon kay Sir Swart. And Kuya Mir, sa text lang po na acknowledge ang sagot, hindi po sa chat ng live stream. Yes, Pero that's right. pwede kayong mangonigo kay Kuya Mir. Wala, nag-delete niya. Okay. Sige. At again, nakabalay na rin para hindi makalimutan. Ano yung text line natin? Text line number? 0955-799-4778. Okay, there you go. Text na po ng inyong mga tamang sagot. Paunahan yan ang unang tamang sagot na darating kay Ria. Kompleto ang detalye, ang mananalo ng 100 peso each. Okay, thank you so much Kabalay na rin para sa ating KKK, the last segment of our MHS Delivers program. At dahil dyan, tayo ho ay magpapaalam na sa ating 204th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan po ng ating napakabait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, ang ating Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina... Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa ICS, sa technical side, Kuya Mans at Kuya NG, at sa ating mga kabalay sa DXMS technical side, sino bang nandiyan? Si Sir Jeffrey? Ayan, Sir Rupert. Sir Rupert, Yes. okay. At sa ating mga kabalay na on travel ngayon sa ICS, Kuya Hamsi at Ate Jazz, kami po ay nagpapaalam na para sa episode na ito. Yes, that's right. At sa ngalan po ng ating guest speaker ngayon, Director Suharto S. Wahaba. Itiho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na ating isagawa ang ating bawat gawain ng may kasiyahan at sinseridad. Gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na finally at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.